Tahimik ang buong opisina ng Velasco Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Makintab ang sahig, malamig ang hangin mula sa centralized air conditioning, at bawat empleyado ay tila takot magkamali kahit sa paghinga. Sa ika-negatibo 20 palapag, may isang babaeng dahan-dahang naglalakad palabas ng elevator. Siya si Elena Velasco. 28 taong gulang, mahinahon, maganda sa simpleng paraan, at buntis sa ika-7 buwan. Mahigpit niyang hawak ang folder sa dibdib niya, para bang iyon na lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi alam ng karamihan. Pero ang babaeng ito ay legal na asawa ng Vice President ng kumpanya, si Adrian Velasco. At mas lalong hindi nila alam na sa araw na ito, magbabago ang kapalaran ng buong Velasco Holdings. Sa loob ng executive floor. Pagdating ni Elena sa executive floor, ramdam niya agad ang tensyon. Huminto ang mga bulungan. May ilang sekretarya ang napatingin sa tiyan niya, may awa, may panghusga. Bakit siya nandito? Hindi ba sinabi sa kanya ni Sir Adrian na huwag na siyang magpakita rito? Hindi sumagot si Elena sa kahit kanino. Diretso siyang naglakad patungo sa opisina ng asawa niya. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip niya ang mga salita ng doktor kaninang umaga. Miss Velasco, mataas ang risk ng pagbubuntis mo. Iwasan mo ang stress. Mapait siyang napangiti. Paano iiwasan ang stress kung ang mismong asawa mo ang pinagmumulan nito? Ang asawang nagbago. 3 taon na silang kasal ni Adrian. Noong una, maasikaso ito. Maamo. Mapagmahal. Pero nang umangat ang posisyon niya sa kumpanya, nang lumakas ang impluensya, kasabay noon ang paglamig ng puso niya. Hindi na umuuwi. Hindi na sumasagot sa tawag. At nang malaman niyang buntis si Elena, hindi saya ang unang reaksyon niya, kundi galit. Hindi ito ang tamang panahon, malamig niyang sabi noon. Sa harap ng pinto. Huminto si Elena sa harap ng pintuan ng opisina ni Adrian. Malalim siyang huminga. Para sa anak ko, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang sigaw. Adrian ni. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita. Sino gens nagpapasok sa'yo dito? Napaatras si Elena. Nakatayo si Adrian sa likod ng mesa. Galit na galit, pulang-pula ang mukha. Hindi ba malinaw ang sinabi ko, sigaw niya. Ayokong makita giri defi opisinang ifi. Napatingin ang mga empleyadong nasa labas. Ang iba ay lumapit pa sa pintuan. Ang pakiusap ng isang ina. Adrian, pipakiusap, nanginginig na sabi ni Elena. Kailangan nating mag-usap. Tungkol sa baby. Hindi pa siya tapos. Bang! Hinampas ni Adrian ang mesa. Wala akong panahon si kabaliwan eh. Lumapit siya kay Elena. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang estrangherong puno ng puot. Ang sandaling hindi malilimutan. Umalis ka, mariin niyang utos. Adrian, buntis ako. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa harap ng bukas na pinto. Sa harap ng mga empleyado. Sinipad ni Adrian is Elena de Chan. Isang malakas na sigaw ang umalinggaw sa buong floor. Bumagsak si Elena sa sahig. Niyakap niya ang tiyan niya habang umiiyak sa sakit. May dugo. May sigawan. May nagtakip ng bibig sa gulat. Kaguluhan sa opisina. Diyos ko! Tinawag na ba ang ambulans? Buntis siya. May sekretaryang napaiyak. May manager na napaatras sa takot. Ngunit si Adrian. Nakatayo lang. Walang pagsisisi sa mukha. Kasalanan niya yan, malamig niyang sabi. Isang mata ang nakakita. Hindi nila alam na mula sa glass corridor sa kabilang dulo ng floor, may isang matandang lalaki ang nakatayo. Matangkad. Diretso ang tindig. Mabigat ang aura. Siya si Don Rafael Velasco, founder at chairman ng Velasco Holdings. Ama ni Adrian. At lolo ng batang nasa sinapupunan ni Elena. Nakita niya ang lahat. Mula sa sigawan. Hanggang sa sipa. At sa sandaling iyon. Nagdilim ang kanyang paningin sa galit. Hindi agad gumalaw si Don Rafael Velasco.
Nakatayo lamang siya sa likod ng salaming pader, mahigpit ang hawak sa baston, habang ang eksena sa harap niya ay tila isang bangungot na ayaw niyang paniwalaan. Ang kanyang manugang. Ang babaeng pinili niyang tanggapin sa pamilya kahit hindi ito mayaman. Ay nakahandusay sa sahig, duguan, nanginginig, at yakap-yakap ang tiyan. At ang salarin? Ang sarili niyang anak. Ang katahimikang mas nakakatakot sa sigaw. Unti-unting humupa ang ingay sa executive floor. Walang nangahas magsalita. Walang gustong gumalaw. Alam ng lahat. May isang taong paparating na mas kinatatakutan pa kaysa kay Adrian Velasco. At iyon ay ang chairman mismo. Tumunog ang matigas na tapak ng sapatos ni Don Rafael sa marmol na sahig. Tok tok tok. Bawat hakbang niya ay parang martilyong bumabagsak sa konsensya ng mga nakasaksi. Lumapit siya kay Elena. Dahan-dahang lumuhod ang isang lalaking kilala sa buong industriya bilang walang awang negosyante. Anak, mahinang bulong niya, nanginginig ang boses. Namulatan si Elena. Luha at takot ang bumalot sa kanyang mga mata. Lolo, mahina niyang sambit. Isang utos na walang tutol. Tumayo si Don Rafael at sumigaw. Ambulansya. Ngayon walang nag-atubili. May tumakbo pababa. May tumawag sa emergency. At sa kanya hinarap si Adrian. Ang tinginan ng ama at anak. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang ama na puno ng galit. Isang anak na puno ng kayabangan. Paansimula ni Adrian, pilit na kalmado. Ngunit, slap! Isang malakas na sampal ang umalinggaw sa buong floor. Napaatras si Adrian. Nabigla ang lahat. Hindi kailanman sinaktan ni Don Rafael ang kanyang anak. Kahit kailan. Hanggang ngayon. Ang hatol ng isang ama. Wala kang karapatang tawagin akong ama, malamig na sabi ni Don Rafael. Tahimik ang paligid. Sa sandaling sinaktan mo ang buntis mong asawa. Pinatay mo ang sarili mong pagkatao. Nginig ang panga ni Adrian. Pa, nagkamali lang ako. Tumahimik Umingit ang galit sa boses ng chairman. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Hindi lang babae ang sinipa mo. Lumapit siya ng mas malapit. Sinipa mo ang dugo ko. Ang lihim na hindi alam ni Adrian. Tumahimik si Don Rafael sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na yumanig sa buong pagkatao ni Adrian. Alam mo ba kung bakit ko pinayagan ang kasal ninyo ni Elena? Hindi sumagot si Adrian. Dahil bago pa kayo ikasal. Nalaman ko na ang hindi mo alam. Napakunot ang noo ni Adrian. Ang batang dinadala niya ay anak ng lalaking nagligtas sa buhay ko noon. Nanlaki ang mata ni Adrian. Kung wala ang ama ni Elena, wala sana ang Velasco Holdings ngayon. Tumulo ang pawis sa noo ni Adrian. Pagdating ng ambulansya, dumating ang mga paramedic. Maingat nilang inilagay si Elena sa stretcher. Bago siya ilabas, hinawakan ni Don Rafael ang kamay niya. Magpahinga ka. Ako na ang bahala sa lahat. Tumulo ang luha ni Elena. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may kumampi rin sa kanya. Ang simula ng pagbagsak. Pagkasara ng elevator, bumaling si Don Rafael sa mga empleyado. Lahat ng nakasaksi. Kayo ang magiging saksi sa korte. Napatingin siya kay Adrian. Bilang chairman ng Velasco Holdings. Huminto siya sandali. Suspendido ka sa lahat ng posisyon, epektibo ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Ako ang vice president, sigaw niya. Wala kang karapatang. Ngumiti si Don Rafael. Isang ngiting mas nakakatakot kaysa galit. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. At ako rin ang kukuha nito. Ang lihim na dokumento. Lumapit ang legal secretary ng kumpanya, dala ang isang folder. Ito ang prenup agreement at power of attorney, sabi ni Don Rafael. Binuksan niya ang dokumento sa harap ni Adrian. Sa sandaling mapatunayang may domestic violence, wala kang karapatan sa kahit anong ari-arian. Namilog ang mata ni Adrian. Hindi mo gagawin to, pabulong niyang sabi. Tumingin si Don Rafael diretso sa kanya. Sinimulan mo ito. Ako ang tatapos. Isang tawag na sisira sa lahat. Kinuha ni Don Rafael ang cellphone niya at tumawag.
Simulan na ang proseso, utos niya. Diborsyo. Kaso kriminal. At tanggalan ng access sa lahat ng accounts. Pagkababa ng tawag. Tuluyang nanghina ang tuhod ni Adrian. Ang bulong ng mga empleyado. Grab D. Totoo pala ang chismis di. Wala na siya di. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat kanina. Ay ngayon isang lalaking nawala ng lahat sa loob ng ilang minuto. Huling babala ng chairman. Bago umalis si Don Rafael, huminto siya sa harap ni Adrian. Mahina ngunit matalim ang kanyang boses. Kung may mangyari kahit hibla ng buhok kay Elena o sa bata, ako mismo ang magpapakulong sayo. Tumalikod siya. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na impyerno ni Adrian Velasco. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng ambulansya sa malamig na gabi. Sa loob nito, nakahiga si Elena Velasco, maputla ang mukha, pawis na pawis, at pilit na hinahabol ang hininga. Ang bawat pag-uga ng sasakyan ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang tiyan. Ma'am, kausapin niyo po ako, sabi ng paramedic habang tinitingnan ang monitor. Anong pangalan niyo po? L. Elena, mahina niyang sagot. Mahigpit niyang hawak ang tiyan niya. Hindi niya iniisip ang sarili. Hindi ang sakit. Hindi ang kahihiyan. Isang bagay lang ang paulit-ulit sa isip niya. Anak ko, iligtas niyo ang anak ko di. Sa ospital, labanan ng oras. Pagdating sa emergency room ng S.U. Augustine Medical Center, mabilis siyang isinugod sa trauma unit. 7 months pregnant, sigaw ng nurse. Possible placental abruption. Nagkagulo ang mga doktor. May kumuha ng dugo. May nag-oxygen. May naghanda ng operating room. Sa labas ng AC, dumating si Don Rafael Velasco. Hindi na ang makapangyarihang chairman ang makikita sa kanyang mukha, kundi isang lolo na halos madurog sa takot. Kamusta ang apo ko? Nanginginig niyang tanong. Ginagawa po namin ang lahat, sagot ng doktor. Ang lihim na takot ni Elena. Sa loob ng silid, unti-unting bumabalik ang alaala ni Elena. Naalala niya ang unang beses niyang nalaman na buntis siya. Masaya siya. Umiiyak sa tuwa. Ngunit si Adrian. Tahimik. Malamig. Parang may mali. Sigurado ka bang sa kinyan? Malamig na tanong noon. Doon nagsimulang mamatay ang puso ni Elena. Isang desisyong nagligtas ng buhay. He is dropping, sigaw ng nurse. Kailangan na po nating magdesisyon. Lumapit ang senior doctor. N. Velasco, seryosong sabi niya kay Don Rafael. May 2 buhay na nakataya. Kung lalala ang pagdurugo, kailangan naming ilabas ang bata. Napapikit si Don Rafael. Isang tanong na walang tamang sagot. Ilang segundo ang lumipas. Pagmulat niya. Unahin niyo ang bata. Kahit anong mangyari. Ang panalangin ng isang lolo. Sa labas ng operating room, tahimik na lumuhod si Don Rafael. Hindi niya inaalintana ang kanyang posisyon. Hindi ang dignidad. Sa unang pagkakataon sa maraming taon. Nagdasal siya. Sa loob ng operasyon. Scalpel. Tahimik ang buong silid. Naririnig lamang ang tunog ng makina at mahinang utos ng doktor. Stay with us, Elena, bulong ng anesthesiologist. Sa pagitan ng malay at kawalan. Narinig ni Elena ang iyak. Isang mahinang iyak. Ngunit sapat para gumuho ang kanyang takot. Isang himala. Doctor. We have a heartbeat. Isang sanggol ang inilabas. Maliit, nanginginig, ngunit buhay. Baby boy, sabi ng nurse. Sa labas. Narinig ni Don Rafael ang balita. Napahawak siya sa dibdib. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Diyos ko di. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang nag-iba ang tono ng mga doktor. Excessive bleeding. We're losing her. Naging kritikal ang kondisyon ni Elena. Isang hakbang na lang. At mawawala siya. Ang pangako ng isang chairman. Kung mabubuhay siya, bulong ni Don Rafael. Hindi ko hahayaang apakan muli ang buhay niya. Ang mahabang gabi. Lumipas ang oras. 1 oras. 2. 3. Tahimik ang hallway.
Walang nagsasalita. Hanggang sa bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Stable na po siya. Bumagsak ang tuhod ni Don Rafael. Pagmulat ni Elena. Pagmulat ng mga mata ni Elena. Tahimik ang paligid. Puting kisam. Amoy ng antiseptic. At isang matandang lalaking hawak ang kamay niya. Lolo, mahina niyang sabi. Ngumiti si Don Rafael. Matapang ka, sabi niya. Mas matapang ka pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ang katotohanan kailangang marinig. Bakit niya ginawa iyon? Tanong ni Elena, umiiyak. Tumahimik si Don Rafael. Pagkatapos ay sinabi ang katotohanang matagal niyang itinago. Hindi kanya minahal, diretsong sabi niya. Minahal niya ang kapangyarihan. Nanginig ang labi ni Elena. Ang desisyon ng isang ina. Tama na, mahina ngunit matatag na sabi niya. Ayoko na. Tumango si Don Rafael. Hindi ka na babalik sa kanya. At sisiguraduhin kong hindi na siya lalapit sa iyo kailanman. Ang simula ng isang bagong Elena. Sa nursery, sa likod ng salamin. Nakita ni Elena ang anak niya. Maliit. Mahina. Ngunit buhay. At doon niya napagtanto. Hindi siya biktima. Isa siyang ina. At ang isang inang ipinaglaban ang anak ay hindi kailanman mahina. Sa kabilang panig ang pagbagsak ni Adrian. Habang may liwanag sa ospital. Sa isang madilim na kondo. Nag-iisa si Adrian. Walang telepono. Walang access. Walang kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang sariling konsensya. Matapos ang ilang linggo mula sa insidente sa opisina, unti-unting bumangon si Elena mula sa ospital. Ang anak niya, maliit ngunit malusog, ay palaging nasa tabi niya, nagdudulot ng liwanag sa bawat takot at pangamba na naranasan niya. Ngunit ang kanyang buhay at ang kanyang karangalan ay hindi paligtas. Ang pangalan niya, ang pamilya niya, at ang hinaharap ng anak niya ay nakasalalay sa isang hukuman na kilala sa pagiging malamig at walang pakundangan. Ang simula ng laban sa korte. Sa isang grandisiyosong korte sa Maynila, nagtipon ang mga abogado, media, at mga empleyado ng Velasco Holdings. Hindi lamang isang ordinaryong diborsyo ang nakabinbin, kundi isang laban para sa karapatan, dignidad, at buhay ng isang ina at ng kanyang anak. Lumakad si Elena sa courthouse, kasabay ang kanyang abogado. Mataas ang kanyang noo, matatag ang hakbang. Sa kabila ng mga sugat, sa kabila ng takot, ramdam ng lahat ang kanyang lakas. Ma'am Elena, kaya niyo po ito, bulong ng abogado niya. Ngumiti si Elena. Alam ko. Hindi ko hahayaang apakin ng anak ko ang kapangyarihan ng galit at kayabangan. Pagharap kay Adrian sa harap ng hukom. Pagpasok sa courtroom, nagulat ang marami sa katahimikan ni Adrian. Nakatayo sa kabilang panig, mayabang at puno ng galit, ngunit sa ngayon, ay halong kaba na hindi niya matakpan. Your Honor, panimula ng abogado ni Elena. Ang aking kliyente ay biktima ng matinding domestic violence at pang-aabuso. Ang insidente sa opisina ay hindi lamang pisikal, kundi pampubliko na nagdulot ng matinding panganib sa buhay niya at ng kanyang anak. Isang malakas na sigaw ng kamatuoran ang tumunog sa buong courtroom. Ang bawat salita ay parang martilyo, bumubuo ng pundasyon para sa hustisya. Ang katotohanan ay lumilitaw. Dumating ang turn ni Adrian na magsalita. Hindi ko sinasadya, panimula niya, nanginginig ang boses. Ngunit naputol siya ng hukom. Walang sinuman dito ang nagsasabi na hindi mo ginawa. Ang tanong ay, handa ka bang managot sa ginawa mo? Tahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, lumapit si Don Rafael sa witness stand. Chairman ng kumpanya ako at ama ng akusado. Nakita ko ang buong pangyayari. At hindi ko hahayaang ang sinuman sa aking pamilya ay maging biktima ng karahasan, kahit pa ito ang aking anak. Mga dokumentong patunay. Lumapit ang legal team ni Elena at ipinakita ang mga dokumento. Medical reports mula sa ospital na nagpapatunay sa pinsala. Mga witness statements ng mga empleyado sa executive floor. CCTV footage na malinaw na nagpapakita ng insidente. Ang bawat ebidensya ay parang kidlat na bumagsak sa courtroom. Walang puwang para sa paglilihim. Ang katotohanan, sabi ng abogado ni Elena,
ay nasa kamera, nasa dugo at nasa puso ng biktima. Hindi maitatago. Ang pagbagsak ni Adrian. Habang ipinapakita ang footage, napansin ng lahat ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang dating kumpiyansa at mayabang na tindig, ngayon ay nanlaki ang mga mata sa kaba. Hindi ko alam di bulong niya, ngunit alam niya sa loob ng sarili niyang puso na wala nang makakatulong sa kanya. Ang mundo niya ay unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Ang desisyon ng hukom. Matapos ang mahabang deliberation, tumindig ang hukom. Tahimik ang courtroom. Batay sa ebidensya at testimonya, natukoy ng korte na si Adrian Velasco ay nagkasala ng matinding domestic violence at pang-aabuso sa publiko at pribadong paraan. Diborsyo ay aprubahan. Ang kustodya ng bata ay ibibigay sa ina, si Elena Velasco. At lahat ng ari-arian na may kinalaman sa seguridad at kaligtasan ng bata ay magiging limitadong kontrol ng akusado. Parang bumagsak ang buong mundo sa harap ni Adrian. Habang si Elena, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ay umiyak ng luha ng kaluwagan. Pagkakaisa ng pamilya. Paglabas mula sa courthouse, yakap-yakap ni Elena ang kanyang anak. Sa tabi niya, nakatayo si Don Rafael, tahimik ngunit proud. Napakalakas mo, Elena, bulong niya. Hindi mo lang iniligtas ang sarili mo, iniligtas mo rin ang anak mo. At sa araw na ito, pinatunayan mo na ang totoong lakas ng isang ina ay walang kapantay. Si Elena ay ngumiti. Salamat, Lolo. Dahil sa inyo, alam kong hindi kami nag-iisa. Ang simula ng bagong buhay. Ang araw na iyon ay hindi lamang pagtatapos ng sakit, takot at pang-aabuso. Ito ay simula ng bagong kabanata. Isang Elena na matatag, may karapatan at may kapangyarihan sa kanyang buhay. Isang anak na ligtas at minamahal ng buong pamilya. Isang pamilya na muling nagkaisa sa ilalim ng pagmamahal at proteksyon ng chairman. Ang mensahe sa lahat. Ang totoong lakas, sabi ni Elena sa harap ng kamera ng media na nakasaksi, ay hindi nakikita sa kayabangan, kayamanan o kapangyarihan. Nakikita ito sa tapang, sa pagmamahal sa anak, at sa kakayahang bumangon sa kabila ng lahat. Ang bawat reporter ay nag-record. Ang bawat tao sa paligid ay humanga. Ang kwento ni Elena ay naging simbolo ng pag-asa, tapang at hustisya. Lumipas ang ilang buwan mula sa courtroom victory ni Elena. Ang sakit, galit at pangamba ay unti-unting napalitan ng katahimikan, pag-asa at panibagong lakas. Ngunit ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang tagumpay lamang. May mas mahahalagang laban na kailangan pang harapin, ang pagbangon mula sa sugat, ang pagharap sa nakaraan, at ang pagpapatawad sa sarili. Ang bagong buhay ni Elena. Si Elena ngayon ay hindi lamang isang ina. Isang babae siyang muling natutong magmahal sa sarili, sa anak at sa mundo. Araw-araw ay nagigising siya sa ngiti ng kanyang sanggol habang pinagmamasdan ni Don Rafael sa tabi. Napakalakas mo, Elena, bulong ni Don Rafael. Pinatunayan mo sa lahat na walang imposible para sa isang ina. Ngumiti si Elena. Hindi lang para sa akin, Lolo, para sa anak ko. Pagharap sa nakaraan. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng nangyari. May mga gabi pa rin na nananaginip siya ng insidente sa opisina. May mga luha na hindi niya maiwasan. Ngunit sa bawat hakbang, bawat iyak, bawat pagpikit ng mata sa dilim, natutunan niyang harapin ang takot at galit. Isa siyang babaeng hindi basta-basta sumusuko, at ngayon, higit kailanman, alam niyang kaya niyang harapin ang mundo. Ang pagpapatawad. Isang araw, dumating si Adrian sa labas ng bahay ng Velasco. Tahimik. Mapurol ang mga mata. Hindi ko alam kung paano magsimula, bulong niya. Nais kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko, kay Elena, sa bata, sa pamilya. Tumahimik si Elena. Lumalim ang kanyang hininga. Adrian, mahina ngunit matatag niyang sabi. Hindi ko pinapayagan ang galit at puot na pigilan ang kinabukasan ng anak natin. Kung tunay kang nagsisisi, ang kailangan mo gawin ngayon ay baguhin ang sarili mo. Hindi para sa akin, kundi para sa anak natin. Tumango si Adrian. Hindi iyon kapatawaran sa lahat, ngunit isang panimulang hakbang. Ang pag-asa sa pamilya. Sa veranda ng bahay, nakaupo ang tatlong henerasyon. Si Don Rafael, matatag at mapagbigay ng karunungan. Si Elena, malakas, matalino at puno ng pagmamahal. At ang sanggol na simbolo ng bagong simula.
Ang hangin ay malamig ngunit presko. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga puno. Ang buhay, sabi ni Don Rafael, ay hindi sinusukat sa dami ng yaman o kapangyarihan. Sinusukat ito sa tibay ng puso, sa tapang sa laban, at sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakadapa. Ang bagong Elena sa mundo. Lumipas ang mga buwan. Si Elena ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan. Pinagsama niya ang kanyang kwento sa social media, sa mga seminar, at sa mga outreach programs para sa mga biktima ng domestic violence. Hindi lamang siya isang ina, isang tagapagtanggol siya ng kababaihan, isang simbolo ng lakas at pag-asa. Hindi kami mahina, madalas niyang sabihin. Kahit gaano kabigat ang mundo, may paraan para bumangon at ipaglaban ang tama. Pagbabago ni Adrian. Si Adrian, sa kabilang banda, ay unti-unting nagbago. Hindi lamang siya natanggal sa kumpanya, natutunan din niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pera o posisyon, kundi sa respetong ibinibigay sa iba. Lumapit siya sa therapy, sa self-reflection, at sa pagsasaayos ng sarili. Hindi ito madali, ngunit para sa anak niya, handa siyang magbago. Ang tunay na pagwawakas. Sa huling araw ng taon, nagtipon ang pamilya Velasco sa bakuran ng kanilang bahay. May mga ilaw, may halimuyak ng bulaklak, at may ngiti sa bawat labi. Si Elena, hawak ang sanggol, ay tumayo sa gitna. Si Don Rafael, nakangiti, ay nasa tabi niya. Si Adrian, sa tamang distansya, ay tahimik ngunit may paggalang. Ito na ang simula ng bagong kabanata, sabi ni Elena. Hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng kababaihang natutong lumaban, bumangon at magmahal muli. Ang mensahe ng kwento. Ang kwento ni Elena ay kwento ng tapang sa harap ng karahasan, pagbangon sa kabila ng takot, pagpapatawad sa sarili at sa iba, pag-ibig na hindi sumusuko kahit anong pagsubok. Ito ay hindi lamang kwento ng isang buntis na biktima, kundi ng isang ina na naging simbolo ng lakas.